Isang napakalaking isyu ng korupsyon ang nabunyag matapos ibulgar ni Senator Dante Marcoleta ang muling anomalya sa isang flood control project ng administrasyon ni Pangulong Coting Jr. Sa ginanap na Senate hearing, diretsahang tinukoy ni Marcoleta ang muling mga overpriced na kontrata at ghost projects na pinaglaanan ng bilyong piso mula sa Kabandang Bayan. Ayon kay Marcoleta, may mga proyekto sa ilalim ng flood control program ng Department of Public Works and Highways na hindi lamang kaduda-duda at ang mga costing, kundi may ilan ding umanong hindi natapos o hindi man lang sinimulan. Ngunit may pondong ilabas na. Giit ng senador, malinaw itong indikasyon ng korupsyon at posibleng may basbas mula sa mataas na opisyal ng pamahalaan kabilang na si Coting Jr. Sa ngayon, nananawagan si Marcoleta ng masusing imbestigasyon at paniningil sa mga sangkot sa isyong ito, hiling ng sambayanang transparency at pananagutan mula sa administrasyon. Samantala, wala pang ilalabas na opisyal na pahayag si Pangulong Coting ukol sa naturang aksyon. Patuloy namin tututukan ang balitang ito para sa karagdagang detalye. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Ipon ng tubig. Ahon ng tagtuyot, meron po tayong magagawa. Ano? Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para... Kabangagan mo lang yan. Yan sinasabi ko. Kabangagan mo lang yan. Tigilan mo kasi kakapulburon mo kung ano-anong natitripan mo. Ngayon naman pinagtripan mo na naman baha. Nung huling sona mo, 5,500 flood control. Ngayon naman, iipunin mo naman ngayon ang baha. Pagkatapos mong nagkaroon ng flood control, ngayon iipunin mo baha. Anak ng tokwa, yung flood control, di namin makita yan. Kasi pagka sinabi mong iipunin mo yung mga tubig na yan, malaki hong pasilidad yan. Malaki pa ho sa dam yan, ika nga. Kasi dyan mula ilalagak lahat ng tubig pagkatag-ulan eh. Anak ng tokwa. Nung klaseng presidente to. Kasi Senator Dante Marcoleta ako, ano na ako pasalitain na natin to si Sendante. Sendante. Nalubog na tayo. Yun na nga po. Di ba? Maulan at malubog na Lunes. Aha. Sa inyo pong lahat. Pero wag po kayo mag-alala. Kaya naman po, sanay na po tayo dyan. Ayun na nga. Konting tiis lang. Aha. Kumbaga, ina-expect na natin yan. Mukhang ano naman, Kaya ako nandito dahil sa may kausap ako dyan sa malapit lang dito, sayang naman. Opo. Para sa ganun, maka-absent naman ako ng Biyernes, di ba? Ayun. At least nabayaran ko na. Aha. Ayoko naman yung nagkakautang ako eh. Ayun. Ito, advance na ito. Kaya kahit nawala ako ng Biyernes, bayad na ako. Hindi. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Yung Biyernes, sigurado na yun kasi doon ka namin inaabangan eh. Huwag kang magbigay ng excuse na advance daw. Hindi uso sa amin yan. Kung lumabas ka ngayon Lunes, wala. Hanapin ka namin sa Biyernes. Paano yan? Yung mga iba dito, hindi na mapapanood ng video na to. Alam nila, makikita ka nila sa Biyernes pa. Bigla ka lumitaw ngayon. Ang tawag dito, bonus. Hindi ibig sabihin nagsalita ka ngayon, hindi ka nalalabas sa Biyernes. Mga punto de vista mo, yan yung pampagana ng mga kababayan natin eh. Tuloy mo siya. Parang yung pinagpapauna yun na sa Biyernes. Sa Friday. Ay, nako. Pero ganun pa man ho, samahan nyo kami ha. At siyempre po, maghatid kami sa inyo ng mga balita, sitwasyon sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Mamaya po, latest din mula sa Pag-asa sapagkat papagabi na po, maihanda natin ang ating mga sarili. Baka mamaya ay yung lugar ninyo wala kayong kamalay-malay. Nakita nyo ba, Son, yung boulder ba yun? Napakalaking bato, Sen. Biglang lumaglag doon sa may gawin ng Benguet na yung kotse. Naku, ingat ha? Parang latang napipi saan lugar yun? Ibig sabihin, landslide, ano? Pero hindi sa landslide yan Pero isang malaking bato lang po na gumuho galing doon sa sa taas ng bundok. Ibig gumuho talaga yung panig na yun. Kaya yun na yung boulder biglang kumalas, di ba? At grabe yung bato na yun, kaya parang papel parang maliit na lata. So tumama sa isang sasakyan. Opo, na nakaparada. Buti na lamang walang tao.
Yun po. Nasaan na yung mga project na kung tawagin ay road slips, di ba? Tsaka yung road net, ano po? Tsaka yung sa landslide. Oo, di ba meron pang mga net na? Hindi, mga rock net yan. Rock net pala, sorry, oo. Merong slopes protection, ayan eh. Oo. Slopes protection. Ayan. Ayan ang landslide. Yan Yan siya, ang no? galing. Yun, Kaso, nako, Yun, oh. nabagsakan pa. Ibig sabihin, ang galing doon sa landslide. Oh. Oo, yun o. Nakita niyo yung kotse, parang... Parang ginulungan lang na kung ano. Apakalaking boulder yun, di ba? Laking tipak ng bato. Ayan, landslide na nakikita natin, di ba? Oo. Bumigay ngayon. Yun Oo. Pati yung aso na daganan pala, hindi nakatakbo. Mabuti na lang, walang tao yung Yun na driver. nga po. Walang driver, yan? walang driver yung sasakyan po. Nakahinto. Sinuswerte pa rin, ano. Ayun, kaya ang lalaki ng bato na sa... Ayan ang sinasabi natin. Oho. Parte yan ng mga lugar na dapat diyan inilalagak yung mga project ng slopes protection. Slopes protection pala. Kasama yang sa landslide na yan. Opo. Road slips. Para sa ganun, yung mga kalsada natin ay magagamit sa mas mahabang panahon. Opo. Sa lagay na yan, wala. Sira na naman ang Ayan, mga kalsada natin. Di ba? Oho. Anong location yan, Direk? Ano yung mga lugar na yan na yung pinakikita natin? Baguio. Oo. Diba? Benguet area ba ito? Benguet. Di ba Benguet puntang area. Baguio? Oo nga po, ano? Ay, nako. Yan ang nakakatakot. Pantakin mo yan. Akala natin malalaking malalaking tubig lang ang babagsak sa ating sasakyan. Mantakin mo yung boulders pa. Oo. Pero bukod po dyan, Sen at mga kababayan, Nelson, marami din pong lugar ngayon ang talaga namang lubog sa tubig baha. Alam mo ba, lalo na dito sa Metro Manila. Oo. Latest po ay abot na ng 16 meters ang water level sa Marikina River. Marikina River ito. Marikina River, ayan, pa 70 na. Dahil sa walang tigil na ulan. O, di bumaba? Nung isang araw, 19 yan eh. Yung linggo po kasi kasagsagan ng buhos. Di ba? Opo. Ibig sabihin, bumaba na. Bumaba Pataas ng pa rin. bahagya po, oo. Pero ang latest dito, Jen, yung Wawa Dam, abot na ng 135.58 meters as of 3 p.m. Ang Yan sa lalim Montalban yan. Mantalban, Opo, oo. opo. Pababa rin ng Marikina yan. Sen, eh. Ayun na atang Lamesa Dam, ang Yung tumumba na lamesa, pa. mukhang... Mabuti pa yung Lamesa sana, umapaw sa pagkain. Lamesa Dam. Lamesa Dam po. Yung Sopa Dam, wala kaya? Wala. Kaya pala nagkakaganyan dahil hindi lang isang low pressure area ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayon. Dalawa. Dalawa na ba? Nagtutulungan pa para magpalakas ng ulan. Nagtulungan. Nagtulungan. Ayun, so halos lahat, yung gawing Ayan, itaas lang naman medyo malinaw, ano? Pero yung ibaba, mula yan, Luzon area na yan, pababa hanggang sa Dalawang dulo. weather systems ang nagtulungan Opo. para Hubigop ng tubig ulan. at Oh, ibuhos ng ganung karami yes. para magdulot ng katakot-takot na baha. Opo, Sen. Sino-sino yung mga weather systems na yan? Alam Wala ang pang, hindi pa pinapangalanan po. Kasi Hindi pa po ganap na bagyo yan, Sen, ha? Ano pa lang, low pressure area pa lamang po yan. Wala pa pong pangalan kasi hindi pa po naging ganap na bagyo. Yung bagyong Krising, nakalabas na no? Nandun na sa Hong Kong na. Sa Hong Kong. Dumaan na. Ang lakas dun. Mantakin nyo sa Hong Kong, Sen, ang report ng ating mga OFWs, umabot ng signal number 10. Hong Kong. Opo, ganun pala sa kanila ang signal. Dito sa atin, pag nag-signal number 4, ayaw nyo nang lumabas ng bahay. Pero sa kanila pala, signal number 10. Kaya kasi naman tayo matatakutin eh. Bagay sa Hong Kong, tinatawan-tawanan lang po nila Sa kanila kahit 30, tatawa pa sila eh. Oho, mukhang yung kanilang mga building doon ay nakatindig pa rin, mukhang handa sa ganong klase ng malakas na hangin. Yan pala. Wipha. Typhoon Wipha ang pangalan. Ayan, no? International name. Ano, binabantayan pa ba nila? Mga ano ba ito? Reporter ba ng Hong Kong ito? Ano yan yung mga... Huli kayo eh, may pangalan na, nabasa ko na, ayaw walang banggitin eh. Ganun ba? Oo. Hindi, iba po yung kung sakali pumasok
Ako na, Bagyong Dante. Hindi yung Krising, Opo. yan ang palabas. Opo. Pero yung papasok na, bigyan na ng pangalan. Hindi po, ano mo, magiging lang yun. katukayo nyo yun. Huli lang kayong dalawa, ayaw kong banggitin. Oo nga pala. Kaya lang, Akalain mong isusunod sa pangalan ko. ayun nga pala. Oo. Hindi talaga. Magiging Dante nga raw yung pangalang bagyo. Pero hindi pa po kasi ganap na nagiging bagyo yun eh. Kung pwede lang, wag na yung pangalan ko. O gawin na lang David siguro. Hindi, ang ginawa ko namin, Dante Recto po eh. Para malinis po yung ating sound engineer. Nangingiti tayo pero yan po ang sitwasyon ngayon sa iba't ibang lugar ng ating bansa. At marami din tayong mga kababayan, Nelson, sa evacuation center. Ito pala, pinakikita natin ito. Wawa Dam. Oh, grabe. Yan po palang Larawan San, no? Sasaluhin ng ano yan, San Mateo at hanggang papunta Marikina. Ayun. Pasok ba ng Marikina River yan? Oo, Yung ganyang persa? Pasok yan. Naku po. Isa lang kasi ang daan dyan, papunta doon eh. Oho. As of what time yan? Diyan ako nasasayangan, Jen, Nelson. Ay, oo. Napakaraming tubig sa panahon na tagulan na kamukha niya. Oho. Ayan. Bigla na lamang papasok sa atin, mabilis, aalis din, hindi natin napakinabangan. Oho. Pero sa mga ibang jurisdictions, yung tubig na yan ay kanilang nalilikom, Nahaharness na lang. naharness nila yan, Opo, naiimbak nila, at nagagamit nila sa iba't ibang pamamaraan. Oho. At paggamit. Ano? Sa atin, sayang. Darating sa atin, puro Napapinsala. kasipayuan, puro kapinsalaan ang dala. Pero wala tayong nakita. Oho. Sana man lang, sa kabila ng pinsala na kanilang idinulot, naharness naman natin. Oho. Naalikom natin. Di ba? Pagkatapos niya sa isang panahon, magagamit natin kahit pandilig lang, Yun na nga po. panlinis kaya. Tama. Sa ibang bansa, ganun ang ginagawa eh. Oho. Pero sa atin, hinahaya na. Sa matagal na panahon, puro ganyan na lang. At pagdating ng tagtuyot, naghahanap naman tayo ng tubig kung saan tayo makakakuha ng tubig. Oo, kaya yan ang Diba? dahilan kung bakit sinasabi ko nga, nung isang linggo na nag-uusap tayo, ang project na ginawa ko ay yung kung paano i-harness yung ganyan. Oo. Di ba? Binigay ko na kay Direk, baka kung may time tayo mamaya, maya-maya ng konti, mapasinag natin. Yung binabanggit niyo po sa Claver, Cagayan. Yung Claveria, Claver, Cagayan. Oo. Yan. Pagka yung si Rodante Marcoleta sumalansan sa mga ganyang klaseng proyekto, medyo ano tayo, sa tingin natin posibleng mangyari yan. Pero pagkabangag ang dumali dyan, sinasabi niya na ipunin natin ang ganito-ganyan, kabalbalan. Ayan. Ito po palang ipinakita natin ay as of 2 p.m. Yung kanina. Sitwasyon po yan sa may bahagi ng Wawa Dam. Mas tumindi pa ngayon. 2 p.m. ngayong hapon. Opo, ngayong hapon. Kailan lang, ha? Oho. Nako, ang Commonwealth Avenue ho naman, yung mga pangunahing kalsada ng ating dito sa Metro Manila, ay mukhang hindi po umuusad ang mga sasakyan. Sobrang traffic din daw po. Ano ha? Dahil sa mayroong mga lugar na umabot ng gutter deep yung tubig, kaya yung maliit na sasakyan na hindi po basta-basta makalagpas sa mga lugar na yan. Ito pang Ayan. epekto, Jen, ha? Bukod dyan sa mga bahana yan, ay... Tandang Sora. Oo. Sa amin yan Ganun ba? Hindi, pero kabilang side ng Tandang Sora ito. Oo. May mata halos hanggang dibdib na Oo, matindi. Tandang Sora ba yan? Ito, sa Kanina Central ho, Avenue, kanina. yan yung kanina. Doon sa may tapat natin. Pero ngayon, medyo humupa na po yan. Ayan. Nakadaan na ako. Late nung sasakyan ko. Ayun. Ito naman ay Mindanao Avenue. Ayan, sige, nasa. Bukod pala dyan, Jen, sa mga baha-baha na yan na nakikita natin, itong matindi. Malawak ang pagkawalan ng kuryente ngayong tanghali at hanggang ngayong hapon. Oh, ganun ba? Ang pinakamalaki na nawalan ng kuryente, pinakamalawak, ay itong probinsya ng Cavite. Oh. Oo. At bukod dyan ay apektado rin ang lalawigan ng Rizal, Laguna, Maynila, Batangas, hanggang Quezon Province. May mga lugar na nawalan ng kuryente dahil sa masama ang panahon. So, Region 4A. Ang tinaman. Pero buti, Metro Manila, wala tayong naramdaman, ano? Hindi masyado. Dito, wala. Oo. Ayan. Anyway, tanggapin na lang natin itong report, ano? Ilang lugar sa Caloocan City nakaranas daw po ng pagbaha dahil sa magdamag na pag-ulan. Naku, ano na kaya ang sitwasyon ngayon? Erlo, ano ang exact location mo? Ringas mula sa North Caloocan, ano ha? Akala pa naman natin na kahit lamakas ang buhos ng ulan dahil sa laki ng pondo
para sa flood control. Dapat wala ng baha. Dapat Nako. wala nang baha kahit pa talaga namang apakaraming tubig ang bumuhos sapagkat bilyon-bilyon din na naubos na pera diyan. Dapat handang-handa na ang bansa natin sa pagbaha, 'di ba? Lalo na Metro Manila. Ay naman, magkano ba ang ibinadget ng pamahalaan sa baha, Jen? Sa flood control. Oo, sa flood control. Mukhang Kasi nung mga nakaraan, di ba tama siya, 500 billion out of 5,000 na nabanggit pa ng Pangulo noon sa SONA, 5,000 flood control projects ang naisakatuparan sa buong bansa. Na nagkakalaga yata ng mahigit na 400 billion pesos. Yan, more or less, mga kalahating... Ayan, baka mamaya makalkal na naman yan. Ganon. Nako. Alam mo, nung ako'y nasa primary school, Jen, Opo. natatandaan ko, babaha sa amin, pagka 2 araw na yung ulan. Yung tuloy-tuloy talaga, Dito 2 oras pa lang, baha na eh. Yun ang pagkakaiba, hindi ko malaman. Opo. Siguro dahil dumami yung tao, hindi ko malaman, Pero sana man lang, dahil sa laki naman ng budget na itatalaga sa ganyan. Siguro naman, nung 1966 din, Nelson. Wala pang ganong Baka yung budget naman nun, piso-piso lang, di ba? Opo. Kaya pwede mo sabihin na hindi ganap na nabibigyan ng tugon siguro. Pero kung bilyon-bilyon naman na piso na ang pinag-uusapan para maihanda, maitalaga ang kinabukasan ng bansa, parang nga nangyari, walang nilatag na flood control Ang naging... Parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control Nako. projects na talagang ipinundar. Kung talagang naipundar, Jen. Yun na nga po ang naging... Meron akong binigay na litrato kay Direk. Pwede ba nating ipasinag yun? Kasi Sige nga, direct. kapag ka ganyan ang project, kasi nakita ko yun, parang riprap na pangsalag talaga sa sa tubig. Opo. Okay, Pero yun, nung makita ko, wala pang tubig, nasira na Pwede ba nating ipakita? Saang lugar yan, Sen? Sa Pampanga. Pampanga ito? Ayoko nang banggitin kung sino saan congressman ang project niyan. Kanino? Kay Dong Bayan? Sen, kay Dong Bayan? Direct, pasinag mo nga. Nako. Hindi. Yan. Yung sa yan Claveria yan Yung Claveria, yung isa. Yung Diyan makitang-kita nyo ito. dyan kung Ayan ba bakit yun, nagkakaganyan. Magkaroon lang tayo ng idea. Bakit 2 oras lang? Ano ba yan? Minsan oras. Ba't parang mabilis pa ako kay Direk Kong? Tingnan mo naman, bilis pa siya 4:00. Yung dam sa Arayat, Pampanga, napakita ko na. bago natin ipakita, Sen, kasi ng malimit na katwiran, ang mga Hindi pala dam, sorry. Yung flood control sa Arayat, Pampanga, pinakita ko na. lugar daw po sa ating bansa, lalo Metro Manila, overpopulated daw po. Tapos silted ang mga ilog, yung mga daluyang tubig. Nandun na nga ako. Opo. Kaya nga tayo nagtatalaga ng pondo dyan. Opo. Noong namang primary school, wala pa namang yung mga insyang pinalaki natin na siyang kumukuha ng basura, naglilinis ng mga kanal, naglilinis ng mga drainage. Noon, ang tawag doon mga, naka-uniforming nagtatrabaho sa kalsada? Yung mga... May tawag sa kanila dyan. Metro 8, parang ganun po, kung Metro Manila. Metro 8 ngayon, pero Opo. nung panahon na yon, Nelson, Yung alam mo ngayon? naman yan Yung ngayon? Yung dati Hindi, daw. yung dati. Ay, dati. May mga uniforme sila Metro 8, panahon ni Matandang Marcos yun. Hindi, ibig sabihin, alam na natin yung Metro 8. Metro 8. Modernong katawagan na yon. Pero nung primary school ako, Anong una pa? na sila yung gumagawa doon. Guardia Civil? Nakaano sila Alam mo kasi iba yung uniforme ng polis. Opo. Pero pagka nakita mo sila sa kalsada, kaminero ang tawag doon. Kaminero! Diba? Kaminero! Kunwari pa kayo. Alam mo. Kasi kaminero ay taga-bulasi ng Ibig basura. sabihin, Opo. kasi iba primitive ang ano doon Opo, tama kayo. Kaya mo namang intindihin yun dahil sa 1966 naman ang pinag-uusapan ilang taon na yung nakararaan. 50 years, 60 years na ang pinag-uusapan natin. Opo. Sa mga tuwid, iba na yung pamaraan, ibang pasilidad, Opo. moderno, may technology na tayo, mas maraming pera ang ginugugol. Yun ang ibig ko sabihin. Kung makita lang yung pinadala ko kay Direk, matatawa kayo, maiintindihan ka agad kung bakit nagkakaganon.
Hindi yan ba yun? Tingnan nga, Hindi, yan yung sa NIA isang litrato lang yun. Isang Project litrato ng lang. picture lang, Project picture. lang. Isang picture lang yun. Picture lang yun, direct. Picture yun ng... Para lang magkaroon ng idea ang makakakita. Kaya naman pala. Walang masasalag na ano rito. Talagang Yan. kapag ka dinaanan ka ng tubig, talagang mawawasak ka. Kasi ito, Opo. wala pang tubig na wasak na eh. Paano kaya kung dumaan pa yung tubig? Oo nga. Ayun na nga po, no? Oh, di ba le? Marami din daw ganyan proyekto sa gawin ng Quezon, Sen, eh. Siguro nga. Kasi kapag ka puro ganito, kukopyahin. Alam mo, ganito yung style ko, sabi nung isa. Opo. Paano yung style mo? Ay, laki ng kita mo riyan. Ito, ganito lang yung style ko eh. Gagayahin naman ang iba. Ayun, Kaya nga yung 5,000 flood control projects, walang nangyari eh, di ba? Oho. Wala yan. Ay, si. Ano kaya kung Nasaan na? pasadahan ni Senator Nelson yun? Ay, maganda yan. Sabi natin. Busisi natin, ha? Hindi, kasi bubuin daw. Sen, ano pa hinihintay natin? Yan na nga pa sinasabi ko eh. 5,500 flood control, saan napunta? Ipatawag yung mga buhaya na responsable sa mga proyekto na yan sa kanilang mga distrito. Po ngayon, Sen, ng yung Quadcom 2.0. Aha. Nako! Malamang, baka isalang na po yan. Kasi... Sana unahin yun? Oo. Noong ko pa sinasabi na yun ang unahin. Yes po. Isa lang tao ang ano eh. Mukhang yun daw po, mukhang isasalang kasi binubuo na pala. Inaalam na kung sino-sino maging chairman. Ibig mo sabihin, ganun Opo. sila katapang, naiimbestigahan nila yung sarili nila? Tignan natin, kasi sabi nila, bubuin daw po yung Quadcom 2.0. Kaya nga. Opo. Kung hindi man sila, mga kasama nila, ang kanilang iimbestigahin, ganun ba? Di ko lang alam kasi kung wala silang sasalang sa Quadcom, mukhang yun ang dapat siguro malaman, Sen. Di ba? Hindi, kapag sinalang mo yung flood control, isang bagay na dapat talagang isalang. Sapagkat hanggang ngayon, nakikita natin ang kahalagahan ng flood control. Kasi nga, puro pinag-uusapan natin pagbaha eh. Ito, Nasaan lalo yung 5,000? Hindi 500 ha? 5,000 po, Hindi projects. 50, 5,000 Yes projects. po, oo. Ibig mo Madami. bang sabihin, wala namang matitira dyan kahit na 1,000 lang. Nangabuti, maganda, no? Oo. Ewan ko Sinasabi natin. Tapos kung Wala pa kasi yung litrato. Pag nakita mo yung litrato, talagang... masasabi nyo, Si Direk naman eh. Ito na, pinakita ko na. Masasabi na ninyo na Si Direk. kaya pala, ganon. itong litratong Kaya ito pala. ang magpapaliwanag kahit na huminto na tayo ng pagpapaliwanag ngayon, maiintindihan ng tao kung bakit. Oho. Oh. Sige. Nasaan na? Lahat ng Wala. picture. Suspense yung picture eh. Mamaya, sige. Buffering. Kapag nakita nyo yung litrato na yan, kahit na hindi na tayo magpaliwanag, maiintindihan Kung bakit nangyayari nawala ito. lahat. Ayun. At kung bakit umulan ng bahagya ay baha kagad. Oo. Ayun. Sapag wala na sumasagka eh. Kasi nga, wala nga, hangin lang eh. Hangin lang. Nasira na. Nasira na eh. Ay, nako. Lumilitaw pala, Sen, Jen. Oo. Pinahanap ko sa kanila yung budget allocation eh. Oo. Kung gaano ba kalaki yung sa flood control at gaano naman kalaki yung sa Department of Agriculture. Anong taon Kasi, ito? 2025 ba yan? 2025, Okay. Oh, Hindi, pag sinabi mong flood control, Nelson, DPWH lang. Oho. Ganun ba? Oh, at saka Kasi ano may lang, mga flood control sa iba't ibang mga ahensya eh. Opo. Oo. Oo. ito, Pero ang pinakamarami dyan, DPWH. DPWH. Lumilitaw, Sen, yung flood control anong year project, yan? itong 2025, Oo, 2025. ano? nakakuha sila ng 303 billion eh. Sa flood control lang. Flood control lang. Oho. Samantalang ang Department of Agriculture, O yan, Ito ba? ayan ang sinasabi Ay, ito. ko. Ayun. Ayan, Oo. ay. Alam mo, Iba pala yung pinapakita ko. Mas masahol pala tong kay Sendante. Wala pang tubig to sa akin. May tubig. Mas masahol nagagawa lang pala. ito, Sen? Kaya lang yan. O, tingnan mo. Diyan, hindi ko lang naipakita. Merong minota dyan sa ilalim niyang litrato na yan. Ayan, Opo. riprap yan eh. Oho. Oo. O ilog ito sa kabila. Ilog yan. Para ngayon, hindi lalagpas ang tubig, di ba? Opo. Alam mo nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? Opo. 80% lupa, sabi niya. Okay. 15% semento. Opo. 5% bakal Okay. Opo. equals pera.
Naku po. Yan ang nakaano dyan. Hindi lang nakuha mismo dun sa litrato kasi putol eh. Tingnan mo naman, nasaan ang bakal dyan? Wala. Tapos yung loob niya, wala rin yung laman, ano? Wala pang tubig yan eh. O ngayon po, magpapaliwanag pa ba tayo kung bakit nawala po lahat? Oho. Ayan o, kitang-kita nyo. Yan ang flood control project. Dito pala mas malaki. O, tingnan na po ninyo. Yan na yung 300 billion, Sen. Bahagi lang daw yan. Bahagi. Hindi, ibig ko sabihin, ganyan ang Ganyan ang ginagawang itsura. mga projects. Oo. Eh ngayon, kung lahat po ng nagpapatupad ng project ganito, talagang wala pong mangyayari. Oo nga. Ito, wala pang ulan nito sa Si Ben, pagka tumaas yung tubig doon sa ilog. Malalapnos lahat yan. Oo nga, kasi walang Hindi pa bakal eh. tuman ang tubig eh. Oo. Oo. Baka mas mabubuti pa yan kasi meron Palagay ko yan, merong mga batang naglaro dyan. Oo nga, tama. Ha? Siguro napagano na umupo sila siguro dyan. Bumagsak. Laglag. Sana man lang walang nasaktan na bata riyan. Wala ng bata. Ang nakalagay na minota dyan, 80% lupa, Opo. 15% 15% semento, Oo nga. 5% bakal equals pera. Pera nga. Malaking pera na talaga yan. So yan. Aha. At yan, ay larawan yan, Sen, ng iba't ibang mga flood control projects sa iba't ibang Isa bahagi lamang ng sa bansa. naglalarawan, siguro isa sa representasyon Opo. nung 5,000 projects. Di ba? Nagkopyahan sila kung paano gagawin eh. Ay, di, pero itong sinasabi ni Nelson, bukod pa ito doon sa 5,000 projects, di ba? Na pinaglaanan ng Ito yung 2025 eh. Hindi Oh, ko alam di, kung bago lang ito. Ito kasi 2024 ito. Ngayon, ang sinasabi mo, bago pa ito. ang sinasabi mo 2025, pero yan halaga ang pinag-uusapan Halaga. dyan. Oho. Magkano? 300? 300 billion mahigit. Kumpara mo sa, ano yung kinumpara mo? Sa Department of Agriculture, Oo. 200 billion pa lang eh. Sa kabuuan na ng DPW, ng DA yun. Buong Pilipinas na. Oho. Ay, mas malaki pa nga yung programa sa agrikultura. Sa education, kinumpara mo ba? Medyo malaki-laki yung sa education. Oo. Kasi yun naman ang nasa batas eh. Kailangan malaki talaga yung education eh. Yun na nga. Pero mas malaki pa rin ang flood control kaysa sa Department of Health. Diyan. Pagkain at kalusugan, mas importante kung budget ang pag-uusapan, baha, flood control. Oho. Ay, nako. Anyway, magsisikip ang kalooban pala natin ngayon yan, ano ha? Hindi, kaya kailangan natin pag-usapan niya kasi Oo. ang daming reklamo sa baha ngayon dyan eh. Oo. Di ba? At ang hanap nila, asan na yung flood control? Bakit pala. flood lang, wala control? Budget allocations for 2025, Department of Agriculture, 200.19 billion. DOH, 277.99 billion. Dalawa ang dalawa ang siyang tinalo. Nilagpasan po niya, oh. Kamuntik na nga, kahit napagsamahin mo yung dalawa, konti na lang ang difference eh. Oho. Di ba? Pero hindi pa yan nasan kasi di ba yung kabuuan ng project ng DPWH, ito flood control lang ito. Oo. Hindi ito yung kabuuan ng proyekto. Iba pa pala yun. Yan sa flood control lang. Flood ang control ginawa lang niya. ito. Oo. Kalahati Wala lang. pa yung road slips. Opo, Wala pa yung rocknet. slopes protection. Yan. At saka yung landslide. Oho. Ayan, billion din yan. Isip-isipin mong kukuha ng rocknet. Opo. Akala mo pagka nag-bidding dyan sumunod po kami sa ASTM standard. Opo. ASTM, American standard Opo, yun opo, oo. Ngayon, pag sinabi mong ASTO kanya, Asto. European standard. Yun pala yun. Ngayon, ninombrahan ng DPWH, Oo. pagka rocknet kanya, ASTO ang gagamitin. Kasi doon ang European galing. standard. European standard. Opo. Di ilalagay nila ngayon sa bidding, ASTO. Talagang Aba. matindi, di nanalo. Technical specification na, opo. Nanalo talaga dahil sinabi ASTO. Opo. Pag bumili ngayon, hindi sa Europe bibili. Oh. Bibili sa China. Ngayon, Po. counterfeit ngayon. Oo. So wala na sa standard. So kung halimbawa yung structural integrity niya ay talagang matindi. Sapagkat rocknet niya kasi Opo. ang sinasagka mo talaga yung panganib na guguho yung parte ng lupa na yan. Parang yung mga Kaya pati boulders. yung binobor na bakal na papunta ron, na halimbawa 5 metro mula dito, gagawin ng 1 metro. O di sakripisyo yung 4 na metro. Nako. Yung lalim 10 metro, gagawin 3 metro, sakripisyo ng 7 metro. Oho. Pagkatapos yung kakapit ngayon na rocknet, galing ng China, walang iniwan sa sapot ng gagambala. Di? Nako.
Kaya, Disgrasya isipin nga. mo, Disgrasya. dalawang buwan pa lang may kalawang na eh. Oo. Anong gagawin mo? Ayan ang nangyayari. Nakita mo yung boulder kanina? Oo nga. Nakalabas yung boulder, Oo nga. dinurog. Lumaglag doon sa Dinurog sasakyan. yung kotse. Buti na lang, walang driver. Kaya naman lang, yung tinamaan ng boulder na yon, Opo. yung district engineer doon, di ba? Huwag na. Di ba? Disgrasya. Silang may kagagawa niyan. Ayun na nga po. Nasasabi lang natin na kahit na, hindi dapat nasabihin, dahil nga sa pangyayari, Nasisiphayo tayo sa yan, ano? ikaw ba, ganun na lang baka simple, nakita mong isang boulder na dinurog na parang laruan lamang yung isang kotse? Parang ball ng Paano bowling. kung kamag-anak mo yun? Paano kung, di ba? Kahit na Totoo. sino yun, tao yun eh. Opo. Ay, nako. Anyway, ano pa, Nelson? Gusto mong bago natin ilipat yung ating paksa ko sa bagay na ito? Hindi ba kaugnay nung ano ko? Kaya nga ako, wala akong flood control. Ang ginagawa ko naman, water impounding. Opo. Yung bang tubig na umaagos na yan, o kaya yung pangkaraniwan, kamukha sa Claveria, makikita mo kasi yung Claveria, geographically, Opo. nasa hilagang parte na ng Cagayan. Halos malapit na sa ano ito sa... Taiwan. Hindi, yung Caraga. Oo. Ay, Caraga. Dito yung sa ano po, yung Car. Cordillera. Opo. Yung dagat niya, ito yung parang binabayo niya yung dagat. Aha. Maganda yung ano eh. Pasinag mo nga dyan para makita natin. Para may imagine natin direct. Para makita natin Opo. anong pagkakaiba kapag yung budget mo. Kasi sabi, wala akong ano sa flood, walang mangyayari dyan. Kailangan water impounding para sa ganoon, yan ay magamit ng mga small irrigators ang makikinabang dyan, mga farmers. Saan Yung ba? water impounding project, hindi siya flood control. Aha. Pero dito, ang nakokontrol mo, yung tubig. Yung tubig. That's napapakinabangan. Na napakikinabangan. At kung itutuloy pa yan, makikita mo iba't ibang klase ng gamit Opo. ang ay naidulot nitong project na to. Ito, ibinigay sa akin ng DPWH nung ako ay nasa CA. Opo. Ito, legal lahat yan. So, imbes na makakapamili ka eh, karaniwan sa mga flood control, hindi ka ako. Ilalagay ko sa isang lugar na ang tubig ay hindi dapat masayang. Kamukha niya kapag nag-flood, nawawala eh. Pero dito na control ko. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!